want you to open your Bibles in the book of Luke. Luke chapter 4. We'll be reading from verse 1 up to verse 13. Luke chapter 4, verse 1 up to verse 13. And let us read this alternately. Then Jesus, being filled with the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Verse 2. And the devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone to become bread." Verse 4. Then the devil, taking him up on a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Verse 6. Therefore, if you will worship before me, all will be yours. Verse 8. Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here." Verse 10. And in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Verse 12. Now when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. May the Lord add his blessings upon the reading of his words. You may now take your seats, please. The title of the message that I would like to share with you this morning is A Life Driven by Purpose. A life driven by purpose. Now, the temptation of Jesus was for the purpose of distracting him from his ultimate goal or purpose in life. We all had understood that Jesus came into this earth for one purpose, sole purpose, and that is to be given up his life as a ransom for the sins of all people. The goal is to go to the cross, to be an atoning sacrifice for humanity. Now, Satan's intent in the wilderness was to defeat God's purpose for Jesus and me, and the means he would use was temptation. Para itong si Jesus ay madiskaril sa kanyang purpose why he was set here on this earth. Gagamitin ng dyablo ang tinatawag na tukso. Pakisabi sa katabi mo, tukso. Okay? Jesus as God has a specific goal and the purpose for Jesus. He has a specific goal and purpose for His church and for each individual Christian. Now, kung meron pong purpose ang Diyos kay Jesus, alam mo ba na ang Diyos ay may purpose sa church at may purpose sa iyo si Lord? Pakisabi sa katabi, may purpose sa iyo si Lord. God a purpose for your life and for my life and for our church. And Satan's intention is to cause the church and the individual Christian to deviate from that destiny, and in so doing, to thwart the will and design of God. Pag nagawang hadlangan ng kaaway ang purpose ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko, hindi na tayo lalakad sa kanyang kalooban. And by doing that, Satan had been victorious over our lives. Alam mo kapatid, the goal for your life and for my life is twofold. Una, ano ba ang purpose ni Lord? To be conformed to the image of Jesus Christ in this life. Sabihin, maging kamukha natin si Kristo. Pakitignan yung katabi. Kamusta na? Now, when it comes to being in the image of God, it means na yung actions and personality of Jesus ay nakikita sa ating pong mga buhay. To be conformed in the image of Christ. The second purpose is this, is to be brought safely into God's kingdom at the end of this life.
na pagtapos ng buhay natin sa mundong ibabaw, ikaw at ako pupunta ng langit. Pakisabi nga sa katabi, langit. You're always hearing me say this. We are not permanent residents of this world. Tayo ay mga NPA dito. No permanent address tayo dito. Ang talagang tahanan natin ay ang kalangitan. And for us to be in heaven, it means that we should be living out our lives in accordance to the purposes of God. Now, meron pong nag-define ng salitang temptation. Ang sabi niya, anything that has the power to lure us away or distract us from the goal is temptation. Ang tukso daw po, anumang bagay na pagpapalayo sa iyo sa goal ng Diyos sa buhay mo, ang tawag dyan, tukso. Okay? Ano man daw po ang nagpapahina sa atin na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang tawag dyan ay tukso. Or put it in other words, temptation is the persuasive attraction that would cause us to center our lives on something other than God and God's purposes for our lives. Pag ikaw at ako ay meron ng mas mahalaga sa mga buhay natin, may mga bagay na mas tinetreasure natin kaysa sa Diyos at sa Kanya mga gawain sa ating mga buhay, then that is also called as a temptation. And we know that as we fall into temptation, it results to sin and ruin. Ito po'y kinakawasak ng ating pong mga buhay. Now, one day, John Wesley asked his dear mother, ang kanyang nanay ay si Susanna Wesley. Ang sabi ng marami, siya ang pinagsimulan ng Prayerful Mothers. Sa dami ng anak nitong si Susanna Wesley, si John approached her one day and asked, "Mother, how do you define sin?" And her reply was perhaps the more penetrating that many formal theologians could develop. Sabi ni Susanna Wesley, "If anything weakens your reasoning, impairs the tenderness of your conscience, obscures your sense of God, or takes away your relish for spiritual things, in short, if anything increases the power or authority of the flesh over the spirit, that for you becomes sin, however good in itself." Ano po sinasabi ni Susanna Wesley? Anumang bagay na nakapagpapahina sa iyo patungkol sa mga bagay sa Diyos, nakapaglalayo sa iyo sa mga bagay patungkol sa Diyos, pag ang napapansin mo ay mas malakas na ang laman mo kaysa sa Espiritu ng Panginoon, that in itself ay pumapasok na sa kategorya ng pagkakasala. At anuman daw pong bagay ang mas pinapahalagahan na natin liban sa Diyos, that is called a sin. Amen? But seryoso po kayo. Now, I want you to listen. Satan employed 3 types of temptation to seek to derail Christ in his purposes, or in his purpose rather. And we can expect similar temptation. Alam mo ba, na hindi nagbago ang atake ng Diablo? Pareho pa din. And what we are going to study today, ay pag-aaralan po natin the kind of temptations that you and I would be facing, and how can we overcome it. The first avenue that Satan used to tempt Jesus was that of, number 1, physical appetite. Luke 4:3 says, the devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Now, don't be misled by understanding yung statement ni devil. Ang sabi ni devil, if you are the Son of God, hindi niya sinasabing kung ikaw nga. Ang sinasabi niya, gayong ikaw nga ang anak ng Diyos. Utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. Since you are the Son of God, you can command this stone to be bread, to become bread. Now, the devil is well aware that Jesus is the Son of God. But the temptation sounds so innocent. Napaka-inosente nung tukso. Bakit? Wala namang kasing batas laban sa pagtitake ng bato na maging
tinapay. Anong sinasabi ni Satan? No big deal yan, Jesus, no big deal. You're the Son of God. Nike, just do it. You just do it. Walang masama, Jesus. And besides, 6 weeks ka nang walang kain. Sino po sa inyo kayang 6 weeks walang kain? Yung iba sa atin, 6 minutes lang nagwawala na. 6 weeks without food. So anong sinasabi ni Satan? Walang masama dyan, Jesus. Ano ka ba naman? I-invoke mo yung right mo, i-invoke mo yung power mo. Diba anak ka ng Diyos, may kapangyarihan ka, e di gawin mo na. Gutom ka eh. Maintindihan yan. Okay lang yan. Jablog-jablo, di ba? Now listen, Satan is suggesting to Jesus that there is something wrong with the Father's love since His beloved Son was hungry. Kino-question ng Diablo, anyari sa tatay mo, Jesus? Di ba anak ka ng Diyos? Bakit ka gutom? Ba't ganyan ang kalagayan mo ngayon? Now Satan was tempting Jesus to disobey the Father's will by using His divine power for His own purposes and to give in to His appetite. Nagamitin ni Jesus ang kanyang kapangyarihan upang gawing tinapay ang bato. Okay? Gawin ang kanyang sariling nais. At mahulog sa pagkakasala. Ang sabi ni John Piper, sin gets its power by persuading me to believe that I will be more happy if I follow it. The power of all temptation is the prospect that it will make me happier. Tama na yan ang panawagan lagi sa atin ng mundo. Gawin mo to, magiging masaya ka. Gawin mong kumita ng illegal. You'll be happy with it. There's no such word as regret for temptation. Yan daw po ang ginagawa ng Diablo kay Jesus during that time. He was tempting Jesus to fall to sin and to do his own purpose, to give in to his appetite. But listen, Jesus' purpose was to go to the cross. Ang kanyang purpose pumunta sa krus ng Kalbaryo. If he had began to give in to his appetites at the beginning of his ministry, he would have never had the self-denial required to face the ultimate torment of the cross. Kung si Jesus nag-give in siya sa pagte-turn ng bato sa tinapay, nadidisqualify siya bilang sacrifice. Madidisqualify siya sa kategoryang self-denying Lamb of God. Nawawala siya doon sa tinatawag na unconditional love and spotless Lamb of God. Pag nagkasala siya, hindi na siya qualified na pumunta sa krus at tubusin ang kasalanan ng tao. You know, the most powerful temptation that any of us faces still comes to us through our appetites. Alam mo ba na ang pinakamatinding tukso pa rin sa mga buhay ng tao ay appetite? Pakisabi sa katabi, appetite. Okay? Now listen, appetites are God-given incentives that sustains life. Appetites all come from God. Lahat ng appetites galing sa Panginoon. But listen, the temptation and sin comes when those appetites shifts our focus away from the goal of our existence. Kapag tayo ay nabubuhay na just to fulfill, just to give in to that appetite, tayo po ay nahihiwalay na sa nais ng Diyos sa ating pong mga buhay. Now, in one of the issues of Computing Today or Computing Today, a Christian magazine, sabi nila that there are 72,000 pornographic sites in the internet. 72,000 na mga bold X-rated pornographic sites in the internet. At ito po ay nagkokos ng internet traffic. 1/2 of the internet traffic ay dahil sa mga pornographic sites na yan. Kaya po yung mga computer ninyo, i-adjust ninyo ang setting.
Kasi yung ibang dinadail, biglang may nag-pop up, pastor, may nag-pop up. Ang tanong may kaka-pop up. Sinisi mo pa yung nag-pop up. Not just in the area of sexual appetite or pornographic materials, but also with food. No? Ang daming tao may sa pagkain. Alam mo, walang masama sa pagkain. Masarap talagang kumain. At ayon sa pag-aaral, ang mga Pilipino ang isa sa pinakamasasarap kumain sa buong mundo. Kaya nga tayo kasama sa happiest people in the world. Number 1 ang Costa Rica. Kasali tayo sa top 10 ng pinakamasasaya sa buong mundo. Isang dahilan ay dahil masaya daw po tayo kumain. Ang dami natin kumain. Kailan nagiging mali ang appetite sa pagkain? Pag nagnanakaw ka na, makakain lang. At isa pa, kapag sadyang napakasiba mo, na wala kang taros kumain. Alam mo yung walang taros sa pagkain, kasali yan sa kasalanan. Gluttony ang tawag dyan. Paano papasok yan sa walang taros sa pagkain? Yung kain ka ng kain. Kung kakakain mo lang ngayon, kakain ka na naman. Kain ka ng kain. Tapos yung iba pa sa atin, walang pakialam sa mga susunod na kakain. Basta siya, pag sumandok talaga, gabundok na ganin, galawang ulam. I have to be careful with that. Maging maingat. Dahil kapag ganyan na po ang attitude natin towards food, ang tawag dyan, gluttony. Saan pa? Materialism is a temptation that also satisfies one's appetite. The desire for more and more is such a dangerous and destructive trap. Alam mo ba, according to survey, ang tao daw ngayon, we would always want to double what we have. Gusto nating doble kung anong meron tayo. May isa na tayong telepono, gusto natin. Nagkaroon na tayo ng dalawa, gusto natin. 4. Gusto mo lahat ng networks, meron ka. Ano ka, presidente? We already have something, but we want more of it. Wala sa atin yung salitang contentment. Hindi tayo nakukontento. We already have money, we want more money. Now listen, ha? Don't get me wrong. Baka batuhin mo ako rito. Money in and of itself is not bad. Walang masama sa pera. Pag sabi sa katabi, walang masama sa pera. We need money to survive. Okay? Mahalaga yan. Listen pa. We need money to pay the bills. Hindi naman pwede pumunta ka sa Meralco, ilay hands mo yung cashier. Hallelujah. Lalabas sa papel ko, pay. Kahit na ipasok mo yun ang nakalay hands ka, gaganon pa rin sa yung cashier. You cannot do that. You cannot just go to SM or to Robinson Grocery, supermarket, and just get everything. No? Kunin mo lahat sa cart at nagpe-pray ka, lalabas ako dito, dala ko lahat to. You need money. Mahuli kang shoplifter, malaman pang taga-word of ka. We need money to feed our families. We need money for transportation and housing. Money is necessary. But the Bible tells us that money can become a trouble. Ano daw po yung issue? It is the issue or it is the love of money that is the issue. The love of money. Yung wala ng ibang laman ng isip mo kundi pera. 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 Nasa church ka na't lahat, pera. Hindi ka makinig sa sermon dahil puro maaring nakatingin ka sa akin pero nagte-text ka, ano tine-text mo? Saan tayo magkikita? Ko-close na ba natin yung deal natin? Pera. Pag nasa church ka, manahimik ka naman. Amen? Pag ang laging iniisip mo na lang pera, pag nasa bahay ka, pera, hindi ka makausap ng mga anak mo, pera. Bago ka kakain, pera. Hanggang sa pagtulog, sabi nila, you count sheep. Sige, hindi count sheep.
count money. When you're really thinking that way, then there's something wrong. You begin to love money. Mas marami kilala mo yung laman ng pera. Ako hindi ko kabisado yung mga presidenteng nakalagay dun eh. Marami sa atin kabisado yung mga nakalagay sa pera, hindi kabisado yung mga nasa Bible. Tarin mo, sino Nebuchadnezzar? Meron ba noon? Then that becomes trouble. Okay? Pagka ang nagdadrive na sa buhay natin ay pera, mga kapatid, we fell into the trap of materialism. Kung nagagawa mong i-compromise yung pananampalataya mo para lang kumita ng pera, mali yun. Pakisabi nga sa katabi, mali yun. Tira mo, kahit illegal, pinapasok mo. Pati panloloko ng kapwa, papasukin mo. Alam na Christian ka, taga-word to Pope ka pa. Pero gumagawa ka ng illegal para lang kumita ng pera, hey, that is already called love of money, and we fell into materialism. Alam mo kapatid, hindi man ganun kagrabe ang gusto natin sa pera, we can all relate to this. Kahit sa mga bagay lang, di ba? We can all relate to this. Pag naglalakad ka sa mall, it starts with a gaze. Nakita. Habang naglalakad, iniisip, mas maganda ako pag nasuot ko yun. Pag nagkaroon ako nun, mas big time ang dati. And then, ikot ka ng ikot sa mall, ikot ka ng ikot sa mall. Pinabalikan mo yon, di ba? Pinabalikan mo yun. Naku, ayaw pa umamin. Babalikan mo yun. Second look. Nung una, tinignan mo lang, pangalawa, pumasok ka na. Tinignan mo na yung presyo. Nakakaiyak. Ang mahal. Bibitawan mo ulit. Pero isipin mo yun. Pangatlong balik. May size kayo nito. Hindi mo natitignan yung presyo. Kasi wala ka mang cash, may card naman ako. Ano una? Gaze. Then greed. Then grab. Gaze, greed, grab. Tandaan mo yan, ha? Nakaka-relate tayo dyan. Ha? Yung iba plastic, ayaw pa mamin. We have the tendency. You know, the problem of pornography, gluttony, materialism, and other things that appeals to the appetite, it lures us, those involved in it, away from the purpose of life. Tanda mo, kapatid, bago ka tumingin sa mga pornographic materials, you were made for a higher purpose. Amen? Hindi ka pang Bold magazine. Amen? Nanlalaki yung mata mo, kakatid. Ba't hindi man laki yung mata mo pag nagbabasa ng Bible? Yung iba nga sa atin, kindat na talaga, pikit pa eh. You were made for a higher purpose. Bago ka maglalango sa pagkain, no? Bago mo ubusin ang lakas mo sa kakakain, bago ka maging matakaw, at magkaroon ng magkakasala sa gluttony, tandaan mo, you were made for a higher purpose. Amen? Hindi ka patabaing baboy. Na kapag mataba ka na, papatayin ka na. No, you were made for better, for greater purpose. At hindi ka rin basta nilikha ng Diyos para lang to acquire things. Tandaan mo ito, kapatid. Ikaw at ako, hindi taga rito. Wala man tayo na mga tinitingala natin na meron ang mga sikat na tao. Tandaan mo na ang Diyos, aalis ka sa mundong ibabaw at ang tunay mong tahanan na mansyon na hinanda ng Panginoon ay sa kalangitan, kapiling ng ating Diyos. A higher purpose in life. Appetite. Yan po ang ginagawa ng dyablo sa ating pong mga buhay. Lagi tayong inaakit na i-commit ang mga bagay na yan. You know, if left unchecked, it destroys the ability to reflect Christ in one's life. And ultimately, it will destroy our soul. It will distract us from your life's ultimate purpose and goal, that you will miss heaven completely. Pakisabi nga sa katabi mo, don't miss heaven. So don't give in
sa mga maling appetites na yan ng ating pong mga buhay. The second temptation is this: taking moral shortcuts. Luke 4:5-7 says, the devil led him to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. So, if you worship me, it will be yours. Sabi ng Diablo, alam mo, gusto mo bang mapasa iyo lahat ng kaharian yan? Ha? Sambahin mo ako. Pag sinamba mo ako, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Alam mo kapatid, it's Jesus' destiny to one day rule over all the kingdoms of the earth. Kalooban niya ng Diyos eh. Nasusulat niya that He will rule and reign in this world sa kanyang pangalawang pagbabalik. But listen, the way to glory and power led through the cross. Bago ang glory, bago ang reigning of the Lord Jesus Christ, ang kalooban ng Ama ay dumaan siya sa krus ng Kalbaryo. He needs to suffer and endure all these things before He would enter into glory. Anong sagot ni Jesus sa verse 8 kay Satan? Jesus answered and said to him, Get behind me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Mga kapatid, ano ang application nito sa atin? Our world teaches us to avoid pain, to take the easy way, the path of less resistance, to avoid sacrifice. Pakisabi nga sa katabi, sacrifice. Ang tinuturo ng mundo natin, hindi mo na kailangan yan. Hindi mo na kailangan mahirapan. Hindi mo na kailangan mag-struggle. Hindi mo na kailangan yan. I can give it to you easily. Walang sakripisyo. Puro sarap. Walang hirap. That's the enticement of the enemy in the life of many Christians. Ano ang ginagawa ng kaaway? Sinasabi sa atin ng Diablo, why give money to the church? Ha? Pwede ka namang bumili na ng gusto mong bilhin. Huwag ka na magbigay sa church. May nagbibigay namang iba. Amen. Narinig. Ganyan ang kaaway. Huwag ka na anong offering? Maraming pwede paggamitan yung pera mo. Lalo na ngayon, lalabas na yung iPhone 7. The first water-resistant and dust-resistant iPhone ever made. Mas mabilis na ang processor niya. Tsaka ang kagandahan, wala nang cord yung earphone. Earpod na earpod. Alam mo ang gagawin pa ng kaaway? Next month ka na lang magbigay. Next month. Bawi ka na lang next month. Pero alam mo ang sinasabi ko. Pag nag-give in ka, hindi ka nagbigay ngayong month na to? Darating na naman yung next month. Merong iba na namang iaalok sa yung Diablo. Ay, wag na. Alam mo, may promo ngayon. Sa Cebu Pacific o kaya sa PAL. Mamasyal ka! Oh, you and I can relate with that. Huh? Huwag ka na mag-plastic. Total, tayo lang naman nandito, okay lang yan. There are so many things na ginagawa ng Diablo para huwag tayo magbigay. Anong sasabihin ng Diablo? Pwede ka namang hindi nagbibigay. Yung hindi nga mananampalataya, pinagpapala ka hindi nagbibigay, ikaw pa kayo. Aray. Mainam na may sakit ka, hindi ka nagpipreach eh. Ano pa? Oh, why spend time going to church? Pupunta ka ng church, magdadrive ka, magsasayang ka ng gas, makikipag-agawan ka pa ng parking dyan sa Robinson na yan. Tsaka alam niyo po ba na number 3 tayo sa most dangerous people on earth pagdating sa driving? Nakakatakot tayo mag-drive.
Kaya nga po yung mga guests nating foreigner, nung dinadrive sila, Ortigas lang, going to where the Pope made, nagpe-pray talaga silang lubha. Yung mga Pentecostal, nag-speak in tongues. Sabi ko, natatakot sila. Hindi takot mamatay, pero takot sa driving ng Pinoy. Huwag ka na pumunta ng church. Doon ka na lang sa bahay mo, manood ka ng mga tele-evangelist. Makinig ka doon sa mga preacher sa TV. Yung mga preacher sa TV nagsasabi, ilay hands mo, ilagay mo yung kamay mo sa screen. Hallelujah. Pareho din naman yung sinasabi. Pareho din namang word of God. You can worship the Lord in the comfort of your home. Taas ka pa ng paa, pakain-kain ka, praise God. Eh dito sa church, pinagbabawal magdala ng pagkain na susungit ng tao dyan. You know, that's the enticement of the enemy. Huwag ka na pumunta ng church, maulan ngayon, ano ba? Mababasa yung sapatos mo, hassle, may dala kang payong. Nakaka-relate ka? Salamat, honest, no? Umimen. Okay lang yan. Oh, it's not okay. Okay, sabi sa katabi, it's not okay. Ha? Ano pa? Huwag ka na maglingkod sa Panginoon. Anong joy-joy ng ministry? Tantanan mo yan. Ang dami-dami pwedeng gawin. You're so young. Life is short. Umattend ka lang. Okay na yan. Are. Okay lang ipa-attend ministry. Huwag na. Kasi pag nag-ministry ka, maghapon ka sa church, hindi ka na makaka-attend ng mga binyag-binyag. Alam mo, magalit ka man, okay lang. Promise, okay lang. Mas gusto ko na bilang inyong pastor, we are being rebuked by the Word of God. Kasi bago ko i-preach to, preach ko muna to sa sarili ko. Bago kayo maging sugatan, ako muna. And I can relate with this. And we can all relate with this. Huwag ka nagpupunta ng prayer meeting, it's TGIF. Tsaka may mga pang-prayer meeting, mga pang-matatanda yan. Pero hindi po, may mga nagpe-pray na po mga bata. Ayoko pong mapagalitan. Now, why spend time in prayer? Bakit kailangan, alam mo, Diablo, ganyan eh. Bakit ka pa kailangan mag-pray? May mga intercessors naman, di sumulat ka ng prayer request. Ilagay mo sa offering bag, ipag-pray ka nila, huwag ka na. Ano pa ang tukso ng Diablo? Huwag ka nagbababasa ng Bible. Madaldal naman yung pastor niyo, tingling mo. Bahala na siya magpaliwanag. Eh? Alam mo, kung yung style niya kay Jesus, style niya pa rin yan hanggang ngayon sa atin. The devil was offering Jesus a kingdom without the cross. Sinasabi niya kay Jesus, Jesus, hindi mo na kailangan mag-suffer. Hindi mo na kailangan mag-struggle. Hindi mo na kailangan ng sacrifice. But listen, a crown without the cross would mean there will be no forgiveness for our sins. Kung hindi nag-endure si Jesus sa mga sufferings, wala tayong kaligtasan. But thanks be to God, hindi nakinig si Jesus sa tukso ng kaaway. Lumakad siya sa kalooban ng Ama, kung kaya't ikaw at ako ngayon ay ligtas dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Let's give God a clap of praise this morning. Hallelujah! He says the same thing to us. Laging sinasabi sa atin ng kaaway, okay lang yan, shortcut. Hindi mo kailangan maghirap. Huwag mo nang dinidisiplina ang sarili mo. Okay lang yan. Listen, there is no such thing as crossless Christianity. Alam natin na ang bawat isa sa atin ay may krus na pasan ng pagsunod sa Panginoon. Amen? You need to discipline yourself. Amen? Disiplinahin ang sarili sa pananalangin. Mag-pray. Pakisabi sa katabi, mag-pray. You study God's Word. You follow God no matter what it takes.
to dictate yourself a time of worship. Huwag mong isettle ang sarili mo sa pakikinig lang ng mga praise and worship songs. Worship na yun. No! Hindi worship yun. Listening yun. Hindi porque pinakikinggan mo ay gospel song at sumabay ka, worship na. No! Ang worship when you begin to open up your mouth and to say, thank you, Lord. I give you praise. I worship you. Hindi according sa lyrics, kundi according sa laman ng puso mo. That in itself is worship. Hallelujah! You need to take into your heart that I have to take time to do this for God, to serve other people. Alam niyo, mundo natin ay mundong maramot. But we are being called to serve other people. At kahit na ikaw at ako will be persecuted because of the Lord Jesus Christ, okay lang yan. Kahit na ano pang persecution ang danasin natin sa buhay na ito, mainam na ang palakpak ng Diyos ang ating naririnig kaysa palakpak ng mundong ito. Amen? Hallelujah! Pakisabi nga sa katabi mo, huwag kang nagso-shortcut. Now, sa traffic pwede yun. Pero when it comes to spiritual life in following the Lord, there's no such thing as spiritual shortcut or crossless Christianity. The last temptation, focusing on yourself. Luke chapter 4, 9-11 says, the devil led him and had him stand on the highest point of the temple. He said, if you are the Son of God, throw yourself down from here. For it is written, He will command His angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Alam niyo kung saan galing yun? Galing yun sa Psalm 91. Ibig sabihin, si Taning marunong sa Bible? Suma-Psalm 91 pa. Now, Satan was telling Jesus to focus on himself, to do things his way. Ano sinasabi sa kanya ng dyablo? Lumundag ka! Huwag mo nang hintayin yung tatay mo. Lumundag ka! Dahil pag lundag mo, mapapatunayan mo na ililigtas ka ng iyong ama. Kasi, di ba, yun naman ang nasusulat. He was tempting Jesus to do His own way. Alam mo kapatid, the temptations of Jesus are not so far removed from our lives. If we think of them as leaving God out of the picture of life and you controlling your life. Alam ba na madalas ang tukso sa atin ay alisin ang Diyos sa picture ng buhay natin. Ang gusto nating gawin ay sarili nating mga diskarte. Sarili nating kaparaanan. Ang gusto nating focus ay ang ating mga sarili. Kahit na nga sa kwentuhan, di ba, ayaw tayo papatalo. Gusto natin may contribution tayo when it comes to ourselves. Di ba meron ng fast food chain, ang slogan nila, have it your way. You deserve this, have it your way. At kung ano-ano pa. Tingnan niyo ang mga gamit ngayon. iPhone, iPad. Lagi? Phone ko to. Pad ko to. Yun ang important, iPhone. Ba, mga Pinoy matalino. Gumawa tayo ng version natin, my phone. Lagay, sila lang ang makasarili. Laging puro I. Ba? I belong. Literally, ang tinuturo sa atin is to really focus on ourselves. Tayo ang maging highlight. Ang paboritong kanta ng marami pa rin sa ngayon ay My. Alam ba na hanggang ngayon, modern na ha, wala pa pong bumubura sa record ng My Way. Yan pa rin po ang most sang hit or selection sa mga videoke. At kahit po sa Latin America, kinakanta ang My Way.
Tinanong ako nung Amerikano nung Latin American, do you have a my way here? Of course. At sa Pilipinas, ang kantang My Way, ang kantang marami na ring namatay. Lalo na yung gustong-gusto nating portion, yung dulo. And did it, ma! Talaga yung birit part. Talagang may emphasis, ma! And then, ano naman tinira mo, basta. Kakap syrup po kasi ako lately. Gusto natin yun. Pinibigyan talaga natin ng diin. Yung my way na yun. You and I like to have things on our own way. And we want to take God out of the picture of our lives. We want to control and run our lives our way. But many times, pansin mo, pagka sarili nating paraan, we end up frustrated. We end up disappointed. Have you ever tried doing things your way? Anong resulta? It makes you angry at the end. Pagka nag-fail tayo, sinong laging nasisisi? Si Lord. Kasalanan natin pero sinisisi. Si Lord kasi. Hindi kasalanan ni Lord yan. Ang tigas ng ulo natin eh. Kasalanan natin yun. Pag sabi nga sa katabi, kagagawan mo yun. Sa kagustuhan natin to take control of our own lives, we take God out of the picture, we do things our way, at pag nag-fail, biglang papasok si Lord. Tanda mo ito, we cannot control our own lives. Hindi mo kaya kontrolin ang iyong sariling buhay. You'll end up frustrated doing so. Sabi nga ng isang lalaki sa kanyang ginawang tula, it seems like I was a man trying to climb out of a muddy, clinging swamp, and every time I just about reached the solid bank, someone would come along, put his foot on my face, and push me back into the mud. And so, finally, I decided to stay in the swamp. And what the heck, I have a lot of company. Sabi niya, pakiramdam daw niya, pag tuwing gusto niya nang umungos mula doon sa putikan, parang laging may tumatapak sa mukha niya, binabalik siya sa putikan. So anong naging desisyon daw niya? Total, hindi naman ako makaungos, dito na lang ako. Total, marami naman kaming ganitong buhay. Kapatid, hindi yan kalooban ng Diyos sa iyo. Amen? Now, you can live a broken and desperate life, never finding our true self, never being happy with who we are or what we are doing, or we can surrender our lives to God. Alam mo kapatid, kahit na anong klase pang striving ang gawin mo, kung sa sarili mong lakas, hindi ka magtatagumpay. Ngunit, kung isusuko mo ang buhay mo sa kamay ng Panginoon, He will recreate us. He will make us in the things that He wants to accomplish in your life and in my life. Meron kang choice. Alisin si Lord sa picture mo, sa picture ng buhay mo at bumagsak, o laging i-include ang Panginoon sa picture ng buhay mo at makita kung paano ka pagpalain ng ating Panginoon. Remember this, those who will put God in their life, pag lagi mong sinasangkot ang Diyos sa buhay mo, inuuna ang Diyos sa buhay mo, isinusuko ang lahat ng aspeto ng buhay mo sa ating Panginoon. Pag nilagay mo yan sa kamay ng Diyos, it is a life that will be blessed, will be transformed by the hands of the mighty God. Hallelujah! Pakisabi sa katabi mo, sumuko ka na. Parang iba ang dating, Pastor, ha? Do you remember the story in the book of Genesis? In the book of Genesis, God made us sa alabok. Sa alabok, ginawang tao. And ang unang tao, si Adan. At anong sabi ng Panginoon? He had given him authority to govern every created being. Alam ba na kalooban ng Diyos ang pagpalain ka na maging matagumpay ka? Noon pa man, inintend na ng Diyos ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Noon pa man.
Nung si Adan, lumalakad kasama ang Panginoon, walking with God daily in the cool of the morning and in the afternoon. Ang buhay ni Adan matagumpay. Kaya yung mga pangalan ng hayop ngayon, noong pa man si Adan na nagpangalan dyan. Ganong katalino. Ang utak na binigay ng Diyos kay Adan. Yung tawag nating snake, naku, wala nang modern doon nun yun. What we are discovering right now had already been discovered by Adam before. Siya ang pinag-govern ng Panginoon. Now, ano nangyari sa buhay ni Adan? Nung siya nagkasala at naglumayo sa Panginoon, then that's the time that he had experienced sufferings and troubles in life. Nung nawala ang Diyos sa picture ng kanyang buhay. Now listen, kapag ang alabok ay nilagay sa kamay ng Panginoon, nagkakaroon ng buhay. Subukan mo, ikaw at ako, magdamag mong hawakan yung putik, nothing will happen. Subukan mo lang. Kahit na formong tao, nakatapos ang hinga ang gawin mo, nothing will happen. But going back to the story of God in the creation of first man, and God put dust in his hand, breathe from his nostrils. Ano sabi ng Bible? Naging buhay. Ano ibig kong sabihin, kapatid? Nais mo ng buhay na lumalakad sa tagumpay, na kalooban ng Diyos sa iyo. Buhay na sa kabila ng mapakaraming pagsubok ay merong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Ialay mo, ilagay mo palagi ang buhay mo sa kamay ng Diyos. Because He can make something out of nothing paggamit ang kanyang kamay. He can multiply blessings in your life if you will put it in the hands of God. Even the impossible situations being placed in the hands of God will become possible. Hallelujah! Today, make that decision that no matter what happens, I'll be giving up my life into the hands of the living God. Mga kapatid, ang laging alok sa atin ng kaaway, we are the captain of our own souls, the master of our own ship. But that's not true. Jesus is the owner of our lives. Jesus redeemed us by His blood. And we are not the children of this world. We are the children of the Most High God. Amen? At ang may control sa atin, ang may-ari sa atin, ay ang ating tagapaglikha, ang ating Panginoon. So today, I challenge you. In every aspect of your life, give it to Jesus. Pakisabi sa katabi mo, ibigay mo sa Panginoon. Merong prayer si Martin Luther that I would like to share with you. Ito ang kanyang prayer that would serve as an example na maging panalangin din natin. Sabi niya, and I quote, "Behold, Lord, an empty vessel that needs to be filled. My Lord, fill it. I am weak in faith, strengthen thou me. I am cold in love, warm and make me fervent, that my love may go out to my neighbors. I do not have strong and firm faith. At times I doubt, and I am unable to trust Thee altogether. O Lord, help me. In Thee I have sealed the treasure of all I have. I am poor, Thou art rich, and this come to be merciful to the poor. I am a sinner, Thou art upright. With me there is an abundance of sin. In Thee is the fullness of righteousness. Therefore, I will remain with Thee whom I can receive, but to whom I may not give." Ano yung panalangin niya? Lord, akong kamalian, pero Ikaw ang magtama sa akin. Marami akong kasalanan, pero alam ko, matindi ang iyong kabutihan, kahabagan at pag-ibig sa akin. Marami akong kakulangan, ngunit alam ko, Ikaw ang magpupuno sa akin. Ang ganitong panalangin, kapatid, ay pagkilala na ikaw at ako ay dapat na nasa kamay ng Panginoon. In conclusion of this message,
the question remains, how then are we to practically counter the temptations that we face on a daily basis? Anong gagawin natin para labanan ang mga tuksong dumarating sa ating buhay? How to overcome temptations? Now, Jesus dealt with each of these temptations by reorienting his life on God through God's Word. Papansin mo, sa encounter ni Jesus kay Satan, anong lagi niyang sinasabi? It is written. Nasusulat. Pag kinokontra siya ng Diablo sa pamagitan ng salita ng Diyos, ano ang pangganti ni Jesus? God's Word din, di ba? Amen? Word of God. It is written. It is written. Now tayo, we often brag that we are people of the Word. But are we really people of the Word? May alam ka ba talaga sa Bible? Pag ikaw ay dumaraan sa matinding tukso ng buhay, maging sa pagsubok, may verse ka ba na kayang bitawan? Anong alam mong verse? Pag meron kang tukso, John 3:16? For God so loved the world. Pag may matinding kang pagsubok, meron kang matinding pangangailangan, at natutokso ka na gumawa na ng illegal, anong verse mo? John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Lord, alin doon? Alam niyo mga kapatid, I want to correct your understanding when it comes to saying people of the Word. Pag sinabing people of the Word, hindi maraming alam. Hindi lang basta kabisado. The question is not how much Bible do you know, but how much of the Bible that you know, you are applying in your life. Pag sinabing people of the Word, yung alam sa Bible, ginagawa. Amen? If you want to overcome the temptations of the enemy, fill your life with God's Word. Huwag mong hayaan ang Diablo ang magdikta sa iyo ng katotohanan. Alam mo ang katotohanan. Amen? Don't allow the devil to dictate you. Di ba si Jesus, anong ginamit na verse ng kaaway? Psalm 91. Pag lumundag ka dyan, ililigtas ka ng mga anghel. Hindi tatama yung sakong mo sa sahig. Ililigtas ka nila. Anong sabi ni Jesus? Oy, kaning, it is written, you shall worship the Lord your God only. Do not test the Lord thy God. Now, pakitanong mo yung katabi mo, kamusta ka? Tanungin mo. How much Bible you know and applying in your life? Alam mo kapatid, God's Word refocus us on our ultimate purpose and goal. Kapag ka binabasa mong salita ng Diyos, na-feel ka ng salita ng Diyos, na-equip ka ng panlaban. Ang Bible binabasa, amen? Pinagninilay-nilayan, amen? Pag sinabi pinagninilay-nilayan, may kasama ng memorization. Tapos sa buong araw, iniisip mo yung salita ng Diyos. The Lord is with me. Even though I walk to the valley of the shadow of death, ina-apply mo yun. The Lord is my shield and my helper, my buckler. Alam mo yun. Ganun ang ibig sabihin ng meditation of God's Word. Ang Bible, ganun ang ginagawa. Hindi siya nilalagay sa altar. Pinapaalikabukan sa altar. No. Yung iba nga sa atin, di ba yung magaganda yung bahay? Pagpasok mo sa bahay, may Bible dun sa pinto pa lang. Pantaboy. You don't do that. Naman pang pampongso eh. The Bible has no power if you are just going to leave it on a table. Ang power ng God's Word is to the application of the saint. Pag in-apply ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos, alam ba kapatid, no weapon formed against you will prosper. And every time it rises, the Bible says, we shall condemn it using the word and the power of our Lord Jesus Christ. Amen?
Let's give God a clap of praise. Hallelujah. We apply God's word. We memorize God's word. And we live out our lives according to the word of God. Now, Jesus, the conqueror of temptation, lives in each Christian so that we now have a supernatural means of resisting the voice of temptation. Now, the question is this. Have you lost your focus or goal in life? Have you forgotten your destiny? Have you been satisfied in just giving in to your appetites? Have you lost your purpose? It's not yet too late to go back to Jesus and again, live a life driven by purpose. Tanda mo, kapatid, kung pinapakilala man sa iyo ng dyablo na makapangyarihan siya, you can always say to him that the greater is He that is in me than he that is in the world. Mas makapangyarihan si Jesus na sumasa akin kesa anumang kapangyarihan meron ang mundong ito. Live a life of purpose. Let us bow our heads and let us pray. Our gracious God and Heavenly Father, this morning we would like to thank you for this word that you had given to us. We thank you for your reminder. We thank you for your rebuke. We thank you, Lord, for correcting us. We thank you also for reminding us. We thank you, Lord, that you are not yet done with us. Nananatiling binabago mo kami. Nananatiling inaayos mo kami. Nananatiling kami po ay ginagabayan mo na lumakad sa iyong mga panukala lamang. And Father, today I pray that you would open our hearts, convict our hearts, open our minds beyond the preaching from this microphone. I pray na kausapin mo kami individually. Lord, salamat po. As every head bowed, every eye closed. Sa umagang ito, kapatid, we don't want you to miss this opportunity. Oportunidad na maisuko mo ang iyong puso, ang iyong buhay kay Jesus. Tanggapin siya bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Mapabilang sa tahanan ng Diyos, mapabilang sa pamilya ng Panginoon, matawag na anak ng kataas-taasang Diyos, mapatawad sa lahat ng kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung yan ang iyong panalangin at nais sa umagang ito na sinasabi mo, Pastor, nais ko ibigay ang buhay ko kay Jesus. If that is your prayer, habang lahat ng uli na kayo ko ba matay nakapikit, pakitaas mo lamang yung kamay. And I would like to pray with you. Meron po ba? Itataas ang kanyang kamay at sasabihin niya, Pastor, I need Jesus. Salamat po sa kamay niya. Hindi ako aalis sa lugar na to hanggat di ko na ibibigay ang buhay ko kay Jesus. Salamat po sa kamay niya. God loves you. God loves you. Meron pa po ba? Itataas niya ang kanyang kamay at sasabihin niya, Pastor, I need Jesus in my life. I need Jesus in my life. If that is you, let your hand be raised. And I would like to pray with you. Even if you are Cinema 6 and you would like to give your heart and your life to Jesus, today is that wonderful day. Di bukas, hindi sa makalawa, kundi ngayon, ang araw ng iyong kaligtasan. If you are telling me that, Pastor, I don't want to miss this opportunity to offer my life to Jesus, you can just raise your hand and I would like to pray with you and pray for you. Hallelujah. God loves you. Let's all stand together. Hallelujah. Now, this is the challenge that I would like to give. Kung talagang seryoso ka, sincere ka, na sinasabi mo, Pastor, ibibigay ko ang buhay ko kay Jesus. Hindi ako mahiya. Ikaw na nagtaas ng iyong kamay, I want you to move out from your chair, lumabas kasi yung upuan. Pumunta ka dito sa harapan. Sabay tayong manalangin. Sabay nating isuko ang ating puso, ang ating buhay kay Jesus. Tanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. You know, the Bible tells us that today, if you hear His voice, do not harden your heart, for today is the day of your salvation. And if that is you, I want you to come. Give your life and your heart to Jesus. Don't miss this opportunity. Don't miss this God-given opportunity that you can surrender your heart to Jesus. And if that is you, come. Kahit na hindi mo tinasang yung kamay, kaya nararamdaman mo na ikaw ay tila baga tinatawag ng Panginoon na lumapit, katukyan ng Diyos sa iyo. Just come.
just come and allow God to change your life. Allow God to live into your heart. Allow God to introduce to you how wonderful it is to become a part of the family of God. Hallelujah. Sa mga kapatid po natin lumapit dito sa harapan, nais ko pong kayo sumunod sa maiksing panalangin ito. Ito po'y panalangin ng pagsuko ng ating puso, ng ating buhay kay Jesus. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo at inaamin ko po na ako po ay makasalanan, na ako ay hindi matuwid sa iyong harapan. Ngunit sa umagang ito, humihingi po ako ng kapatawaran mula sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, baguhin mo po ako, patawarin mo po ako. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya na ako ay iniibig mo, kung kaya't ikaw ay namatay, ngunit muling nabuhay para sa akin, upang ako ay bigyan ng kaligtasan. Sa umagang ito, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Magmula po sa araw na ito, isinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Ikaw na ang manguna sa akin. Ikaw ang masunod sa aking buhay. Ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagpapala mo sa akin. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil ang aking pangalan ay sinulat mo na sa aklat ng buhay. Salamat pong muli. Amen. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sino man nakipagkaisa kay Kristo ay bago ng nilalang. We welcome to the family of God. Let's give them a hand. Hallelujah. Praise God.